Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ba't kaya kailangan kasi pinupush to eh. Marami pang conservative na pumapalag dito na Diyos yung nagbigay ng marriage, ganyan. So sa point of view ng psychiatrist, ba't kailangan ng mga Pinoy ito? Yung divorce. Yung divorce. At, ba't siya kailangan, anong benefit niya? Bakit kailangan may pasayan? Instead na annulment na lang. Hindi ko alam saan ako magsimula. Pero, ano sa totoo lang, may mga ibang sex na SECTS na may ibang parang mga indigenous groups na sa atin na okay, mag-divorce talaga sila. Yung may group sa Palawan, Biskaya, Muslims, sila okay lang. And yun, sa parang historically rin, may approval, dati kay So hindi totoong walang divorce sa Pilipinas? Na-repeal lang siya. Nagkaroon for a time ng American na occupation. Tapos, basta nung nagkaroon ng constitution din, na-ban na siya. So ngayon ban na? Oo. Wala ulit. Pero, sige, on a psychiatrist perspective, personal na lang. Nung nag-training ako, meron kaming rotation ng women's desk, yung mga vows, violence against women and children. Yun, parang gagawa kami ng psychological report, ganyan. Minsan isang araw, ganyan 20 plus na cases ang handle mo. And it ranges from... Hindi lang to battles cases to. Oo. Marami-rami yan. Okay. Ang daming battles, no? Kasi basis siya. Yes. Ayun, ang dami nila talaga, ranging from... Tol. Serial na cheating, infidelity, bugbog, tinutukan. Anong lugar to? Excuse me lang pare. Ano lang, sa Metro Manila lang? Oo. Bugbog, sexually yung anak, yung iba sinilaban na sila, yung mga ganun. So, there is a threat to their life, ganyan, or umalis na, di na nag-provide. So, pag ganun, nabibigyan natin sila ng provision, ng protection, yung mga ganung mga individuals. And, kasi yung annulment, matagal. Sobrang matagal yung process. Tapos, I think, ang range niya kalahati to 1 M. So, hindi siya for everyone, diba? Oo. And, yun nga, wala siyang mga usapin masyado sa regarding properties. Kung nag-acquire kayo properties, wala. Hindi pwede maging conjugal yun, walang, kasi hindi kayo kasal, walang kasal na naganap. So, mas mahirap. Pag divorce, mayroong usapin tungkol sa'yo na mga custody, inheritance, spouse support, kasi ang sinasabi nag-end yung marriage, no? Ang pag-uusapan ng ganun. Tapos may protection din. Pwede silang maghabol. No? And, most importantly, pwede rin sila mag-remain. Nasa podcast nga pala ako. Kung gano'n yung mga cases niya, kasi gano'n kadami, sasabihin natin sa isang tawag doon, project or plan kantuan to na mag-entertain kayo ng welfare bed? Gets. Women's desk. Women's desk. Tapos ilang cases na kagad naharap mo sa isang araw. Tapos ganito pa yung sistema natin, annulment, tapos pwede lang lumusot is yung may gantong budget, tapos tatagal ng ilang. So yung culture natin, society natin, talagang lalamunin ang oppression. Kasi, lalo na kung majority ng mga Pinoy is Catholic, tapos karamihan dyan hindi naman capable o hindi capable pagdating sa pag-proceed ng annulment financially. Plus, yung
yung mentality pa nila dahil lagi silang nabobombahan ng doktrina na dapat magsama na kayo kahit na sinisila ba na yung anak mo, ayusin mo yung mag-asawa. Di ba? Parang, so yung ugali ng Pinoy, yung hinuhubog ng ganung klaseng sistema, talagang, hindi, kailangan pag-isan si Mister kasi sabi to ng simbahan, sabi to ng Diyos na hindi pwedeng, wala sino man pwedeng maghiwalay sa amin. Pero, binubugbog niya na ako. Last time nga, grinikuhan niya ako eh. Pero okay lang, pinatawad niya na ako eh. Diba? So, ganun lagi yung mga problema pagdating sa boy mag-asawa. Talagang talamak yung oppression. Saka yung word na martir. Oo, sobrang mangibabaw yun. Kasi walang choice eh. Plus, usually, di ba, pag yung mga babae, usually wala naman silang work, umaasa sila sa yung iba ha, lalo na siguro yung mga lower socio-economic status, may tapat din talaga na umalis. So, talaga na-reinforce yung magtitiis ako para sa pamilya, para sa anak, kahit ganito na yung nararanasan ko. So sa divorce, it makes it possible na hindi mo kailangan, pwede kang maghiwalay, tapos, alam mo yun, may rights pa rin kayo, and then, so since divorced ka, pwede ka rin, like, if you would wish na in the future, pwede ka magpakasal ulit sa mas maayos. Alam mo sabi dun sa madalas yung mga pro sa anti-divorce, ano sabi sa mga tao, sabi na Ano raw? pinopromote nyo lang naman na lalong magsipaghiwalay yung mga tao yung mga power. Kasi mabilis lang yung divorce, unlike kung saan namin talagang pahirapan, lulusot ko sa butas ng karayom. Kahit nga, alam mo ba yung sikat na artista? Si Jody, di ba? Parang 13 years. Jody sa Maria? Oo. Tapos parang, check muna natin. Pero 13 years na annulment case, tapos hindi yata nangyari. Talaga? So, di ba? Parang mahirap siya. I-shot mo! Oo. Yung tanong mo, sorry, nasa-track ako kayo. Ano masasabi doon sa mga tao sabi na pinopromote nila na maghiwalay yung mga couple Okay, oo. Kaya nauubos pulutan eh. Well, kumbaga yung argument against it naman, against the divorce. Siyempre kasama talaga yung religion, malaking factor. Kasi tayo na lang, Vatican at Philippines na lang ang walang divorce sa buong mundo. So, factor talaga yun. And dahil na yung constitution natin, nag-repeal ng divorce dati, yun din, meron din sa part na parang sinasabi na dapat yung marriage ay inviolable, ganyan. So, sinasabi na, hindi mababreak natin itong clause ng law. Ako, tingin ko yung pananaw kasi tag ngayon parang hindi natin mababago pananaw yun. But if you don't, tinitingnan ko siya as a safety and parang public health issue more than a theological na issue. Kasi, sige, personal lang to pero theologically rin naman, kahit sa Biblia, di ba, meron din naman times na sinasabi niya na divorce. Nilaw niya yun kasi. Di ba? May allowances nilaw ng ni Papa Jesus yun. Di ba? Meron naman. Matigas nga doon yung ulo natin. Dahil matigas yung ulo niyo, sige, bigyan na natin yan. Yes, may provision siya doon. Tapos, ang akin, sige, parang you can, pwede naman na hindi ka for divorce, pero, paano yung mga kailangan nun? Like, ikaw, if your marriage is not doing well, and you don't want divorce, sige, do that, do you. Pero, don't deprive others who really need it na, halimbawa, sinisilaban na sila, di na provide, paulit-ulit na lang yung pambababae, pambubugbog, or sabihin mo, hindi pwede mag-divorce. It's like, yun, parang, isip ko, sige, you are entitled to that, pero, yung safety ng iba, wag i-compromise for dahil dun sa Naman na,
yung safety and yung health ng tao talaga yung number one concern. Hindi yung theological, hindi yung makakain yan eh. Manbates. Hindi mo rin pampapagamot yan sa hospital pag nag-COVID. Saka maganda rin yung sinabi mo na yung Vatican and Philippines na lang yung tingin ko karamihan sa mga Pilipino hindi rin siguro aware doon na napag-uulian na yung Pilipinas, hindi lang tayo yung Pero nauna tayo sa HIV. Tsaka, tayo yung pinakamarami. kasi nga, tawag dito, surprise eh. Want to be Pinoy tayo pare. Number 1 tayo, saan nga yun, Dok? HIV. Gilas yun. Gilas Pilipinas. Diba, ang ironic din. True. At saka ay sige, go. Parang hypocrite naman ang Diba? standing natin. Oo. Ayaw ng divorce pero number 1. Well, yung atin naman, actually sa ibang states mas yung atin may sufficient grounds eh. Kunwari, kapag may divorce bill, kailangan separated ka for 5 years, either may rape, may abuse, may ganyan, may addiction. Saan to? Sa atin, kung ma-approve, meron namang grounds. Hindi yan basta-basta na ayaw lang. Kasi meron sa ibang state, no fault divorce. So, wala kang sisisihin. Walang sisihan na hindi kasi siya okay or ganyan. Ayaw lang namin? Pwede yun. Sa ibang state. Sa atin, may measures naman. And stringent din naman siya. Pero syempre, totoo rin yung sinasabi nyo na once i-allow natin to, mag-exist talaga yung problem ng divorcees, ng divorced children. Totoo naman din. Pero, it doesn't mean na bad yun. It comes with it, di ba? Growth or change comes with its own set of things to deal with. Baka siguro, kasi given na yun. Given na